Diktador po ang Diyos sa Old Testament. Basahin niyo po, pinapatay niya yung makasalanan. Sa unang tingin, parang totoo. Parang may kwento ng salot, baha, digmaan, pagwasak ng mga lungsod at kamatayan. Pero ang tanong, totoo bang diktador ang Diyos? Or baka hindi lang natin nauunawaan ang buong konteksto ng kanyang mga ginawa? Ngayong araw, sasagutin natin ito. Una, ano ang ibig sabihin ng diktador? Ang diktador ay malupit, walang pakialam sa tao, uhaw sa kapangyarihan, walang katarungan, sarili lang ang iniisip. So kung ganito ang Diyos, bakit siya magpapadala ng tagapagligtas? Bakit siya magtitiis sa paulit-ulit na kasalanan ng tao? Psalms chapter 103 verse 8, ang Panginoon ay mahabagin at mapagbiyaya, banayad sa galit at sagana sa kagandahang loob. So bakit may matinding hatol sa Old Testament? Ang malaking dahilan, matinding kasamaan. Hindi simpleng kasalanan ang ginagawa ng mga tao roon. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, sakripisyo ng mga bata sa apoy, mass murder, ritual sexual abuse, Deuteronomy chapter 12 verse 31, sapagkat ang kanilang mga gawain ay lubhang karumal, dumal. Pinapatay nila ang sarili nilang anak bilang handog sa Diyos-Diyosan. Tanong, kapag hinayaan ng Diyos ito, mabuti ba siya? Tandaan natin na bago humatol ang Diyos, napakahaba muna ng kanyang pasensya. Si Noah, 120 years of warning. Genesis chapter 6 verse 3, maghihintay pa ang espiritu ko ng 120 taon. 120 years na nagbabala si Noah, pero tumanggi ang tao. Canaanites, 400 years warning. Hindi pa ganap ang kasamaan ng mga Amoreo. Genesis chapter 15 verse 16, 400 years na naghintay ang Diyos bago ang hatol. Tanong, kung diktador siya, bakit siya maghihintay ng daang-daang taon? Isipin niyo po ganito, may isang hukom, may isang kriminal na pumatay ng gahasa, nanakit ng bata, naghasik ng takot. Kung papalayain ng hukom ang kriminal, masasabi ba nating mabuti siyang hukom? Hindi, masama siyang hukom. Dahil ang tunay na pag-ibig may kasamang hustisya. Ganito rin ang Diyos, hindi siya malupit, siya ay makatarungan. Tandaan natin na ang Diyos ng pag-ibig. Kahit sa Old Testament, hindi lang galit ang Diyos sa Old Testament. Makikita rin ang kanyang awa, pag-ibig at pagtitiis. Sa Nineveh, kaaway ng Israel, pinadala niya si Jonah para bigyan sila ng pagkakataong magsisi. At nang magsisi sila, Jonah chapter 3 verse 10, hindi niya tinuloy ang parusa. Rahab, isang makasalanan, pero iniligtas at isinama pa sa lineage ni Jesus. Si David, isang adulterer at murderer, pero pinatawad matapos magsisi. So bakit tila mas mabagsik sa Old Testament? Dahil ipinapakita ng Diyos ang bigat ng kasalanan. Sa New Testament, ang hatol ay ibinuhos kay Jesus. Hindi ibig sabihin na naging mabait bigla ang Diyos. Ibig sabihin, may someone na tumanggap ng hatol para sa atin. So kung diktador ang Diyos, hindi siya mamamatay para sa kaaway niya. Luke chapter 23 verse 34, Ama, patawarin mo sila. Ito ang tunay na puso ng Diyos, hindi diktador, kundi tagapagligtas. Kapag may kanser ang isang tao at kailangang operahan, natural masakit, may dugo, may hiwa. Pero hindi dahil malupit ang surgeon, kundi dahil gusto niyang iligtas ang buhay. Ganito rin ang Diyos. Ang kanyang hatol ay masakit pero nagliligtas. Ang problema ngayon, gusto natin ng Diyos ng pag-ibig, pero ayaw natin ng Diyos ng katotohanan. Pero ang tunay na Diyos ay mapagmahal, makatarungan, banal at tagapagligtas. At sa krus, pinagsama niya ang pag-ibig at hustisya.